Kanina po ay natunghayan natin yung live video sa pagdating ni US President Barack Obama. Samantala, Vietnam President Trong Tan Sang dumating na rin sa bansa para dumalo sa APEC Economic Leaders Meeting at iba pa mga pinuno ng mga bansa ay naasahan ding darating ngayong araw. Ang buong detalye, ihatid po sa atin muli ni Jade Miguel live. Jade? Yes, Cathy, kanina nga lamang, kagaya ng aking nasabi kanina, dumating si US President Barack Obama dakong 11:20 at kasama rin sa mga ibang dumating na rin leaders dito sa bansa ay yung mga leaders ng Colombia, Papua New Guinea, Chile at Taiwan. At kanina nga rin dumating na rin si Vietnam President Trong Tan Sang kaninang umaga dito naman sa NAIA Terminal 1. Samantala, inaasahan din dumating mamayang hapon si South Korea President Park Geun-hye, 11:50 a.m. pero tentative pa po yan. Alas 12 ng tanghali naman si China President Xi Jinping, 12:10 p.m. si Australian Prime Minister Malcolm Turnbull at 1 to 2 p.m. naman si Malaysia Prime Minister Najib Razak. Samantala, Cathy, isa naman sa mga inaabangang pupuntahan dito ni US President Barack Obama sa oras na lumapag nga siya dito sa Maynila ay yung pagdalaw niya sa isang Navy ship sa Philippine Navy at isa ring inaabangan dito yung bilateral meetings ng Pilipinas at ng US at kasama din ang ilang bansa. Sinasabi na dito mga 11 countries ang magkakaroon ng bilateral meeting ang Pilipinas. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa International Media Center sa lungsod ng Pasay. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Jade Miguel. Yan nga update. Aljo, Vivian, tungkol dun sa isa-isang pagdating ng mga leaders, talagang leading up to the peak, no, to the summit of this, one of the world's largest economic event. Kaya napakahigpit lang ipinatutupad na seguridad sa National Capital Region at meron tayong stop-and-go scheme na ipinatutupad sa lahat ng mga dadaang mga delegado. 30 minutes stop, saka 20 minutes naman antayin, parang 1 hour ka na mag-aantay kasi kahapon yun na problema, pero hopefully naayos nila ngayon yung traffic situation kasi marami talaga nagreklamo. Hindi maiwasan may nagreklamo talaga kahapon, pero sabi nga nila konting tiis lang, 1 week lang po yan at ang benepisyo naman para sa atin ay tuloy-tuloy, taon-taon po yan. Oo, yun yung natinanong ko kay dun sa ating naging guest, no, yung chairman ng MMDA. Yes. Sabi nga niya, sabi ko, sir, paano yun kung siyempre, bawat isang leader, gugugol ka ng mga isang oras na hihinto yung traffic, di ba? Paano kung bawat oras may dumarating na leader, so 21 hours? Pero hindi naman, that's just a scenario, no? Pero nakikita natin na halos sunod-sunod nga yung pagdating, so malamang yung mga area sa paligid ng ating paliparan ay talagang hindi na halos gumagalaw at this time. Oo, nabanggit mo nga kanina, Cathy, dito sa ating mga airports, usually 200, mahigit 200 yung mga lumalapag na flights. Pero ngayon, kahit na mayroon tayong inaasahan na pagdating ng mga heads of economies, ay nakalapag naman yung iba, yung 68. Pero sabi nga ni Ambassador Painor, ay kapag naman daw dumarating yung bisita, tayo raw, di ba, kapag tayo may bisita tayo sa ating mga bahay, medyo nag-a-adjust tayo, share muna ng kwarto. So parang part ito ng adjustment natin para i-welcome yung ating mga visitors. Oh, konting-konting tiis. Natalihing maging hospitable pa rin ang mga Pilipino. Konting tiis lang. Yeah. Oo, konting tiis. Ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines ay nakataas na ang red alert nga dahil dito sa pinagting na seguridad para sa summit na ito. Ang Department of Health naka-white alert. Ibig sabihin yan, naka-full alert na rin sila sa mga pangunahing mga ospital para sa kahit anumang maaaring mangyari. So bukas yan, mga serbisyong pangkalusugan, yung health services, yung security at iba pa, no? Preparedness, emergency preparedness. Samantala, nakatakdang dumating naman mamaya sa Pilipinas, sa bansa po, ang mga delegado ng bansang Mexico, bansang Canada, New Zealand, Thailand, Brunei at Indonesia. So between 1 p.m. to 8 p.m. mamayang gabi, darating sila. May report si Sweden Velado tungkol dyan sa pamamagitan po ng telepono. Sweden!
Yes, Aljo, maraming salamat sa iyo. Isang araw nga bago yung tinatawag nating main event, ang 2 araw na APEC Economic Leaders Meeting, darating na sa bansa ang mga leader at kinatawan ng 20 kasaping ekonomiya ng APEC. Ngayong 1:00 ng hapon ay lalapag sa Pilipinas si Mexican President Enrique Peña Nieto at mamayang 5:50 p.m. naman si Canada Prime Minister Justin Trudeau. Bukod sa kanila, Aljo, ay darating rin sa bansa ngayong araw sina New Zealand Prime Minister John Key, Thailand Prime Minister Prince Chan Oka at Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Samantala, matapos maiulat na hindi na makakasipot si Indonesia President Joko Widodo, kinumpirma naman ang pagdating ni Vice Presidente Yusuf Kalla. Bukod sa pagdalo sa APEC AELM, ay personal na sasalubungin ng palasyo si Mexican President Nieto para naman sa kanyang official state visit. Ito ang kanyang unang state visit ng Pinuno ng Mexico sa bansa matapos ang mahigit 5 dekada. At yan naman ang mga pinaka-latest na balita mula rito sa World Trade Center at International Media Center para sa APEC 2015. Ako si Sweden Velado, Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Sweden Velado. O, tinan mo naman yung report ni Sweden, pinaka na, latest pa. Yeah. Ayan. Ayun nga, no, nabanggit niya kanina yung magiging state visit ni President Nieto ng Mexico dito sa ating bansa. Humigit kumulang 50 years na ang diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. At itong kauna-unahang pagkakataon na darating at bibisita sa ating bansa. Anong oras siya ang leader pupunta nila. sa Malacanang? 4:30. Yan, mamaya hatid po natin yan na live mula sa Palasyo ng Malacanang. Okay. Okay? At balikan lang natin, Cathy, yung naging speech ni Pangulong Aquino kanina doon sa SME Summit kung saan ipinagmalaki niya yung naging progreso ng ating bansa sa pagsuporta sa mga small, medium enterprises. Tulad na lamang ng 427 billion pesos na loans na ginrant natin doon sa ating mga negosyante. At pinagmalaki din niya yung innovativeness nating mga Pilipino na naging dahilan kaya naman yung ating mga produkto ay patok na patok sa ibang bansa. Ano ba yun? Patis. Kilala ang Pilipinas sa patis. Oh, tsaka yung noodles na gawa sa squash. Actually, ang largest exporter ng zipper galing sa Pilipinas. At saka yung dati, dito talaga nagsimula yung dekahon na TV. Alam mo yun, na may mga divider. Hindi naabutan, hindi makarelate si Vivian. At saka tayong Yung parang window, yung Hindi, parang aparador. Kauna-una ng Pilipinas gumawa ng color TV. Bakit alam mo, Aljo? Alam mo bakit? Naabutan mo yung Naalala mo TV yung yan? Radio Well? Narinig mo na yung Radio Well? Oh, hindi ko yan alam talaga. Years yun. Naisipan nilang gumawa ng telebisyon. Kaya meron pa ako doon. Ewan ko lang sa Davao, meron pa kaming ganun kakaiba. Ang lalaki ng mga TV dati, kaya lang nawala ngayon. So, pinututukan nila ngayon yung subsidiyang ibibigay natin sa mga MSMEs. At the same time, yung hard industries talaga dapat isulong natin. No, magtayo tayo ng mga manufacturing companies at iba pa, no? Makipagsabayan tayo sa mga imported mga produkto. Isa rin sa kung saan namamayagpag ang Pilipinas, yung sa furniture industry. Yes, so. Yung kay Kenneth Cobonpue, alam natin, yung mga Cobonpue furniture talagang sa ibang bansa, maging yung mga Hollywood actors and actresses, talagang bumibili sila ng furniture na ito. Sila Angelina Jolie and Brad Pitt. Oo. At saka yung gawa ni Cobonpue, yung seat na gagamitin doon sa APEC Summit ngayon. Nakita ko ang ganda, inspired Doon by... sa welcome dinner. Doon sa welcome dinner, yung kanyang grass chair ang tawag doon. Yun ang gagamitin na uupuan ng mga leaders. At saka yung mga sapatos galing Marikina na talagang gawang Pilipino. Meron pa rin yan nabebenta. Binebenta pa rin sa mga malls. Gusto ko ang bumili. Medyo matibay. Oo, matibay. Pwede na lang pumunta na lang sa punta ka na lang sa Marikina, di ba? Yun, dapat natin kaligtaan din. Tabi-tabi yun. Ang gagaling ng mga Pilipino pagdating po sa mga ganong klase mga produkto. At alam mo, nakita niyo ba yung souvenir na ibibigay natin Galing, doon no? sa mga guests natin? Yung cup ba yun? Yung na talagang nandoon, nakadraw doon yung mga talagang Handmade. yung mga Filipino na mga icons. Halimbawa na lamang yung mga bahay kubo, Carabao. Sana ma-appreciate yan ng ating guests. Hindi lang dyan, yung sa mga bagay na ginagawa. Ngunit maging yung galing ng Pilipino ang ating
kultura. Alam mo yung mga sa mga programs and yung mga dinners na hinost natin nitong mga nakaraang taon at syempre yung magiging welcome dinner bukas ay talagang napakita sa buong mundo yung talento at galing ng mga Pilipino pagdating sa performance, pagdating sa pagkanta at pagsayaw. Talagang namangha daw talaga yung ating mga panauhing mga delegado. Alam mo, Kathy and Aljo, marami ang nagtatanong, ano ba yung benefit ng bansa dito sa APEC? And ayan, nadidiscuss natin kung itong mga talents natin, skills, ay talaga namang nasa-showcase natin, pati yung ganda ng ating bansa. Well, masarap nga ang pag-usapan yan, Aljo and Vivian, yung mga gains ng ating mga kababayan ng ating bansa dito sa pagiging host ng APEC Summit na kasalukuyan nga pong ginaganap sa ating bansa. At ito ay pagpapakita ng magandang relasyon din ng mga ekonomiya sa Asia-Pasipiko. Dito ay nagsasama-sama at nagbibigay ng mga kuro-kuro ang bawat isa, hindi lamang ang gobyerno kundi maging ang pribadong sektor, mga business and religious sector. Mula sa pagpupulong na ito kasi nakikita at nabibigyan ng solusyon ang mga napipintong mga pagsubok na maaaring kaharapin ng rehiyon ukol sa mga aspeto ng ekonomiya, food security, climate change at marami pang iba. Ang temang Building Inclusive Economies, Building a Better World ng APEC 2015 ay gabay upang laging ipaalala sa atin na ang sama-samang pagkilos para sa ikabubuti ng marami ay nararapat sa panahong ito. Sama-samang pag-angat, sabay-sabay sa tagumpay, walang hiwanan sa pag-unlad. Ako po, si Kathy San Gabriel. Ako naman po si Aljo Bendio, kasama ninyo kami sa pagtupad ng isang maayos na kinabukasan. At ako naman po, si Vivian Gulia. Maraming salamat po. Makita-kita po tayong muli bukas, alas 9:30 po ng umaga, dito pa rin sa People's Television Channel 4 para sa isa na namang special coverage ng APEC 2015.